Hallelujah. Ginoong Diyos, sa labing gamanan, salamat kayo sa imong presensya. Salamat sa imong balang Espiritu na nagalupok aning lugar, Ginoong Diyos. Salamat, Lord, ang imong presensya, ang kapabati. O Lord, salamat kayo sa tibuok simana na ikaw nakiuban ka namo. Salamat sa panalangin, salamat sa proteksyon. O Lord, bisan pa, salamat, Lord. Bisan pa sa mga problema nga among nadawat, nga nagalingkod ka namo. Lord, salamat nga taliwala sa unsa among gatubangon karon, wa minimo talikdik, wa minimo biyahe, Ginoong Dios. Ikaw kanunay nga nagauban ka namo hangtod amo ning malampasan. Lord, salamat kaayo nga ikaw ang Dios nga matinud-anon sukad pa sa sinugdanan ug hangtod sa katapusan. Lord, sa pagapadayon kami karon sa among panimbahon diha kanimo, akong giampo nga imong balang Espiritu magapadayon og unsad sa matag-usa. Lord, andama kami ang mga kasing-kasing ug among hunahuna andam nga mudawat, Ginoo, sa imong mensahe alang kanamo. Ug Lord, bisan pa nga kami po, Ginoo, ang among madunggan dili lang mosunod sa dalunggan mugawa sa pikas, kundi amo kining ma-apply sa among mga kinabuhi, Ginoong Dios. Ug Lord, ikaw lamang ang matuboy, ikaw lamang ang mabayaw sa among taliwala, walay laing ngalan nga pasilunggan kundi imo lamang. Kanintanan akong giampo sa gamhanang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Before ta manlingkod, lamanuha sana inyo ang mga kauban diha. No, panduol sa paglamunuha kung nakiwala ilhan, doula, ila-ilaha, welcome to Blessed Hope. No, ayaw mo kaulaw, dili ka mag-ulaw-ulaw. No? Kaya kasi na mga first time diha. No, ayaw mo kaulaw. Right? Kaya murag gamay na naman karon kaya basta gani ulan ba? Ambot lang yun yung mga Kristohanon, basta ulan kaya murag mahilis ba? Mahilis. So, ayaw ka ulaw, ila-ilaha, mga bago, mga newcomers, o mga daan na pero huwag mo mailhi, ila-ilaha. No, i-welcome na to, i-welcome ang makagasa. Right? Praise God. So, nagkailhanay na. Thank you so much. Welcome na po, no? Natin i-welcome kanina, kalit lang nag-drums. Thank you kayo, kang Sir Jay. No? Kalit lang nag-drums. Right? So, sa magpahiluna ta, announcements ng gamay, ready na ta para sa kinikam. Na ba? Atong mga bata, nakalista na. Ang atong mga parents, no, paano po ang inyong mga bata for kiddie camp. So please approach the Sunday school teachers, Pastor Jing, para sa more details. Okay? And then, finalize na nato. Ano sa gani ang retreat? May? Ha? Nay 16, 17, ay 19, natubas? Ansa? 16, 17, okay? Friday, Saturday. So please, ang inyong mga members na mag-join, sugod na tang lista so that we can prepare para na event, okay? Next month na. Okay? 24, 25? May final? Okay. Mo dito ang i-final, no? 24, 25. Ha? 26, 26. Saan magiging? Ha? 27 is Sunday. Eh sabi, klaro ko ni. Eh murag kinapit na ko na libog. May, wala may kuan. April. Ay, sorry. April. 25, 26. Okay, so may final. Okay? So, April.
Di mo lang ito, na May naman to. May 16. May 16 to 17. May 16 to 17. Yan, nalibog si Pastor Regine. No? Sahay ba sa makita mga grupo niya na mawala siya sa focus pa. Okay? So, the final date is May 15 to 16, 17, sorry. 16, 17. So again, ready na ta, no? Para maanda mga itong mga people for the retreat. Right? And then, mag-meeting ta with the leaders after about sa, yan na lang ako i-discuss kaya naman po SLI about the April 9 na event, no? Katong invitation ni Bishop sa Tanang Blessed Hope Churches. So, ato na discuss later on sa April 9. So, before we proceed para sa atong pagpaminaw sa mensahe, we will go for our announcements. Paminaw siya ta sa atong announcements. Tune in sa atong screens. Okay, so walay nag-birthday karon nga semana. Pero happy birthday kung naaman. Katong mga nag-anniversary po, happy anniversary kung naaman. Pero para lang to sa mga minyo na ha, katong uyab-uyab, isa ko mag-greet o happy anniversary kasi magbulag lagi ako. Lain kay ka pastor. So again, welcome. Before di ko mo panayon, welcome to our Blessed Hope Onliners. No, naata mga kaigsuunan ganina na sa online from US, Australia, Dubai, and Thailand. Na ako ng Vietnam. And also good news day sa atong Blessed Hope nga life group sa Jacob. No? So nagka-istorya ni Coach Donel, murag maninood na daw siya. And we will be starting the Blessed Hope life group Jacob network dito sa Thailand. So excited na ko ana. Sa mga taga Manila, sila Gerson, Aiza, Jimar from Hingoog, and sa uban pa na ito makaigsunan from the US and sagol-sagol pang lugar, Vietnam. Welcome. Thank you for joining us. Okay. So excited kay ko, kay ako'y nagwali kanina sa morning dito sa main, and dili ako ang muwali karon. No? Dili ako ang maghatag sa mensahe karon. So katong mga karon pa mo, it's a privilege sa inyo. Timing gid ninyo karon mo nakaani na pag guest speaker. No, isa ni siya sa makakailabot sa ako lugar mailhan. He is a mighty man of God, mga kalahi ni David. No, mga kalahi ni David dili sa pagkapansikoy. No, pero unya maklaro ninyo anong kalahi siya ni David. Pagabot diri. So kung di ninyo ni kumpiyansaan, dili kumpiyansaan kay makapuling ni. Makapuling. But I am very blessed with his life. He is older than me, but he is a student of mine sa SLI sa Maine.
So ako siya nahimong estudyante and I invited him because really sa iyahang kaning pag-present sa iyahang mensahe dito, I was blessed. And I said, I want you to teach sa akong mga disciples dito sa Damilan. And siguro ambot, iya ka itong seryoso, pag-ingon ako at that time, but karon nahitabo na yun, na tinuod yun, no, na ako lang ibulatan at time. So, di na ako nangayon, pero dili ako ang introduce sa iya. I-introduce na ako ang mag-introduce sa iya. No? Grabe, ginagaan ako ni siya trabaho. Kaya panalagsa naman ni mo ani. Isagyan ko ni siya sa mga taga-diri, kauban na to when we started the church in Damilan. Ano, kauban, pare-pareha na ni silang naon nga nangyahang manghod-hod, nga naagapon diri. No? So, para dili na mo malipo, please help me welcome to introduce our speaker this afternoon. Isa po ni siya na, abot na kung mag-pastor ba ni? Sa bayahan decision. Please help me welcome Coach Nico Neri. May hapon tayo, no? Sorry kayo. Tagaan din ko ang darbahan ng Pastor Josh Nicolas. So, gamay lang siya. May hapon. Isa po sa testament nga kanang makaingon nga ang Damilan is kuan gyud siya kanang naagyon si Lord dito. Matinod-anon og maayo gyud ang Ginoo. So, di na ako dugayon, dili ako ang magwali, no? Ako lamang ang mahimong John the Baptist. Ako ang mag-andam sa dalan para sa magwawali sa karon nga hapon. So, ani siya nga pastor is sama sa gingon ni Pastor Josh kay lahi ni siya ni David. So, dili ni siya kaminusan tungod kay sa unsa iyang outward appearance but unsa iyang nasa iyang kasing-kasing. Naguban mi sa ministry for 1 year dito sa Blessed Hope Labasan. Unya ang iyang anak maoy nag-substitute sa iha dadto kay tagaan siya privilege nga mag-speak diri sa Damilan. So, di na ko lugayon ba, muna siya ang pinaka banggitan sa mga batch SLI. Aside sa gold medalist ni siya po ay nakadawat sa discipleship na award. So, muna ang pinaka-prestige na award sa SLI. So, di na ko lugayon pa atong pakpakan ng alagad sa Diyos, Pastor Ronnie Datoon. Di may hapon mga kaigsunan. Siguro naanan kung namulat mo muwali diri ka na medyo lato. So karon medyo i-adjust ninyo mata na hapit na mapiputong-tungkong nga niyo. So salamat ko sa kagayunan nga gihatag mo ni Diyos. Tinoto yung gisulti nga iya kong ina last year pa. Tuig nakapin. Pero ako naman nga joke naman siguro ko kang pastor ko siguro. Pero kamalo ko nga, iyan naman kong ginaingnan na hapit na. Kung nabot talaga ng panahon nga nakaabot na bigo dito, ay natagi naman ko din eh. Katong natumiho dahilayan sa katong sa among mga pastor. Kung yan itong gawas mo kasulod din. First time na ginagawa din nga sulod. Kung ipasalamatan ng Ginoo nga sa kagayunan nga makapaambit siyang pulong karong hapunan. Adam na mata, Nixon? Yes! So, doon na yung sa kaistorya na dito sa isa gingharian ilalong sa dagat, nagsakit ang anak sa hari ng mga prinsesa. Kunya, sa iyang sakit, bisan kung sana lang itambal, wagi nakita, wagi maayo. Hantod nga, nidamog ang hari, tungod sa iyang kakuan bitaw nga sabi maayo yung mga nagadaga naman pati na po doktor wala pa maging hapon na ayo. So nagnawag siya og kanang manalag na kay iyang ipatag na ako sa lagi makaayo sa iyang anak. So dito man diyan kung manalag na nakita gamit ang iyang bulang kristal nagtugaan dito kung unsay makaayo sa iyang anak na prinsesa. Nakita dito nga ang makaayo ay mao ang kasing-kasing sa unggoy. So ilang gi-google kung asa makita kay pa bisin lamang dagat. So
So base sa ilang gitugan sa Google na ang unggoy naa sa lasang. So dako kayo nga problema imbis nga makita na ang solusyon, na ko'y laing problema kay kung saan nila pagkuha sa kasing-kasing sa unggoy nga man sa lasang. Kunya na sila sa dagat, di man sila pwede magtuklasan. So ginsalin sa hari ang tibok kingharian nga tanang galakinan kung kinsay makakuha sa kasing-kasing sa unggoy, mao'y makapangasawa sa atong prinsesa. So daghan utang interesado mga asawa sa prinsesa pero kay na problemahan sila sa mga tao na pagkuha sa kasing-kasing sa unggoy nga tuwa mas lasang. Hangtod sa second challenge ni volunteer ang pawikan. Siya ako na lang mato kay pwede man kumatog mala. So dito gitugutan na dayon eh, hinam-hinam na kay pawikan, ako gyud makapangasawa sa prinsesa. Unya pag dito ni lakaw na ang kuan padulong na sa baybayan kining katong maong pawikan, pag abot niya dito sa may baybayon, pero yung swertiha para niya kay naman nakita niya ang unggoy na inhas. Sa di na lang kung ato sa ibuligan dito sa kapalaran kay naman ang unggoy ni nanaog na kay nanginhas. So yang giduwa na siya maglangan, yang giduulan ang unggoy nga. Moy, sa ka na moy sa ngita lagi ko ginason. Sila abi ni unggoy naidaghan na sa amo ba. Yang giilag kini ilaron na ko ning unggoy. Daghan na sa amo. Bisan pagpila pagkabukag imong gusto kay gradala mo bukag ang unggoy. Bisan pagpila kabukag imong gusto na agad dito sa tinuod ka oh. Ya mo unsa na ko kadto siya sakay lang kas kung buko-buko. Dito sakay na buko-buko sa buko siya. Lipay na kung kini makakuha og dagang kay kinason. Pero ang panpo pawikan kini mapangasawa na nako ang prinsesa. Ato na siya pag nasakay na dito ang unggoy sa buko-buko sa kining pawikan, kailan mo pawikan? Pero kaya naman nagkakulba ang unggoy kada kalayo na sila baybay sa unggoy. Pero delikado na galing nila. Bidikulbaan na maayo ang unggoy usok kani. Ano ba ni? Ato di nga asa magyalay ko pag inyo ingon na katong pawikan sa abi bitaw imo. Ang tinuod lang ang among prinsesa nagmasakiton. O ang tampal sa iyang sakit mao ang imong kasing-kasing. So ang mga iyan ang gisultihan kay nga man wa na may mahimo unggoy karon sa lawon. Ang imong kasing-kasing mo'y tambal, so ang imong kasing-kasing mo'y tuyo nako. Ingon nang kulbaan ang unggoy, ingon ng unggoy. Nagsapa kaunta ng ako dahil kasing-kasing ang imong tuyo. Nga naman, kanong wa man ka nagsulti na ang ako dahil kasing-kasing imong tuyo. Kung ibulog lang mo yung paminan ka naman. Sila ako mong kasing-kasing, gibilin ako dito sa sangas kahoy. Balikan na to. Kaya, kano naman na imong tuyo? Ayun, berbalik ka anak, damay baka ilang abutan. Abuto sirit sila balik sa baybayon. Kung na mo buto kita sa baybayon, pero magkabot na igog yun, kada abot sila sa bayon, lukso diretso akong goy. Igog na siya nga, bitaw ay naramita kong kasing-kasing, ihilag ka lang ka. So, nini nga kahapon mo mga igsoon, maghinawag ko nga nadala ninyo yung kasing-kasing. Nadala ba? Kuhita na yung tapa, nadala ba yung kasing-kasing? Kaya kung wala niyo mo dala, kaya basit siguro, pag-ani ni mo din niya, ako, igatalit kaya nga akong hinay-hay. Kung ako sa hayan, pag ihay-hay ni mo, kung halayan mo dahil mo kasing-kasing. Basi kalimtan ni mo nga, huwag ni mo napahugan ng imong irok kaganas mo inodlo, sa lain na ba ito mong irok, basta di mamahugan, pamuha ko ng taang sa akong bulang. Hindi na ninyo mag-focus karon sa paminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, 1 Corinthians chapter 15 verse 15, usa ka common kayo nga verse nagkasagara maapil tagid ni sa mga memory verse, no? Usa siya ka familiar kayo nga verse dinhi sa Bible nga sinulat ni Pablo sa 1 Corinto 15:7. Therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulo, magamang Lord God, salamat nga niya kami sa bahin, magadawat sa inyong mensahe. Ikaw magapanalangin sa mga kasing-kasing Lord, nga kapugsan sa inyong mensahe Ginoo. Na Lord, nga kini magapamuhat, sumala kayo sa inyong katuyuan nga ni kanamo Ginoo. Lord God, salamat Ginoo nga ikaw kay Ginoo magapadayag sa imong plano kabubuton sa mga kinabuhi pinagi sa mensahe nga pagpapalitan ning hapon. Dalaygon ka Lord sa ulay katapusan, among ikubitar kining mahina sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Usa kini ka panapos nga sulat ni Pablo
Sa tanan niyang gisgutan ni Pablo, naggisgot siya diha og kasamot sa chapter 6 sa simbahan. Naghisgot siya kaminyon sa chapter 7. Sa chapter 8, naghisgot siya may tungod sa mga halad. No? Kaya dagan mga pangutana, mga katawan sa Dios, may tungod sa mga pagkaon naghihalad ngadto sa mga Diyos-Diyos. Sa chapter 9, makita nimo diha nga si Pablo gi-emphasize niya pag-ayo niya nga dili bitaw siya nga ma-disqualified sa iyang pagkatinawag. Sa chapter 10, gisgutan niya ang mga Israelites kung unsay atong kanang bitawng lesson nga atong makuha nga nung daghan kayo sa 3 million ka mga tao nga nigawas sa Egypt, duha lang ang nakasulod, si Joshua ug si Caleb. So sa chapter 11 daghan lagi hisgutan niya diha ang last supper. Pag-abot sa chapter 12 hisgut siya og kanang about sa mga spiritual gifts. Chapter 13 gihisgutan po niya diha unsa ato paghinuod niya sa gugma, kantin mo gugma. Chapter 14, ibalik na po siya mag-isgot na itungod sa pagpalikon sa itong kagalingon pinagis mga pag-apo ni Espiritu. Then in chapter 15, verse 1 palandaan, isugdan na ni Paul nga, ingon siya nga, yes, sa 51 nga, I want to remind you, matod pa, of the gospel I preach to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel, you are saved. Gipahinumduman niya pag-ayo ang mga Kristohanon. So sa taga nag-isgutan ni Paul, hangtod sa sunod ni mga verses, makita ni mo diha ka doon natin paglabong, no? Gisgutan niya nga, doon ay angayan na itong lantawon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Muna sa, yan sa verse 58, ningon na yun siya, therefore, my dear brothers, no? Ingon siya diha, and sisters, stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So dunay paano ni Pablo nga dunay angayan natong lantawon sa atong kinabuhi sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dunay say gusto niya nga ihatagan natong pagtagad samtang kita nagapangalagad sa Ginoo, kay kung dili nato ni siya makita, kung dili nato ni siya matagad, posible nga mangalagad ta sa Ginoo hangtod nga di ta kabantay nga nawala na dayta diha sa Ginoo. So atong isgutan nga topic ang sunod, the three lookings in Christian life. Tulog ka mga atong pag-aanay at pag-hatagan pagtagan lang taon. Based aning verse 58. Kung kining verse, kung karon ni pa ni siya, ang isang butarong sa katulog. Butarong ng unang butad, pang-apritada, kaduhang butad, pang-adubo, ang ikatulong butad, pang-alang-alang. So, butarong ng isa sa katulog. The three lookings in Christian life. Unsa man kini, what are the three lookings in Christian life? Unsa man kini siya? Una diha, looking to ourselves. Pag-ingon ni Paul nga, therefore my brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Busa mga igsunan, barog ka mo nga malikon, nga dili yung ka matarong. Ang pangutana karon sa imong magalingon, kung saan ka natalikon diya sa Ginoo, how strong you are in the Lord. Kaya gingon diri nga ayaw itubod nga dunay makatarong nimo. Sigurado ka nga sa imong pagkakristohanon ka karon wala na makatandog nimo, wala na makapalutapa nimo sa imong panalagad sa Ginoo. Wala yung gingon diha. Muna isulti ni Paul nga diyan mo ni unang abahin, no? Pagtanaw-tanaw na ito itong magalingon, o sisaw na ito itong magaling, looking to ourselves. Atong susingon kung saan na bagita kalikon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ikaw, imo na mo sisahin kung saan naging kalikon. Kung saan naging kalikon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay ang ilhanan, usa sa mga ilhanan nga, abi mo dagan kay mga Kristohanon karon nga dali ra gid kayo makuplig sa pangalagad sa Ginoo. Gamay ra problema. Naputlang lang kuryente. Wala. Mingon na rin nga, pasangin lang mga sukal, yun ko nangalagad sa Ginoo, naputlang ng kuryente. Sabi mo. Pero bisan sultihan ta ka, bisag wa ka nangalagad sa Ginoo, putlang ka magyang kuryente, hindi ka mubayan. Ano pasangin lang nimo.
Ang i-appeal man nimo ang imong pagkakristohanon nga sukad kada Kristiyan naputlan ra man imong kurente. Di ba? Na ibang mga Kristohanon nga di mo simba kay wala hapitan. Wa ko nimo gihapitan lagi. Tuwali ka gato niya ang imong gusto ko ko nimo gitiksan. Mo ni ang klase nga mga Kristohanon nga mga gitawag running conduson mga Kristiyan. Wala ko nang running conduson. Kita ko sa kinan nga ayaw mo dagan kung dili idusok. Kana dalo kung sa idusok itulod ba? Kita ko sa kinan nga gitulod usa ayaw mo dagan. Mo ni gitawag running conduson. Dili running condition. Ganon. Ha? Tawa mo. Running condition. Muna sa kinang naman, weak ang battery. Pero ang katong mayong battery, usara pa, kung mo sa switch, anda diretso. Pero kadugayan, tawag sa mobile, tulog. So, running condition. Amin mo, dagang may Kristohanon nga running condition. Aya ra mo simba kung sundoon. Sige, ikaw na. Ang Pastor Diyos nga po, magtalimpi lang, nananimbang. Kanyang limpon lugar na. O sige, ingon mo, let nothing move you. Ayaw itugot nga doon ay makatarong din mo. Talimpi lang, wala ka nisimba. Kung saan nalaga, kung magira. Diba? Kung saan nakalimon diha sa pagpangalagad si Ginoo. Doon na kung nabasa sa Daily Bread, if you overcome others, you are strong. But if you overcome yourself, you are stronger. Sa Daily Bread na, wala na sumbayan ng Daily Bread sa mga anak. Dili na ako, sa Daily Bread na ako nabasa sa pinakang kay Daily Bread. Kung imo ko nung ma-overcome ang uban, mawingin mo ang uban, may kay kamong tambal sa pagkainin mo, pero matod pa nga lingkod daw ka, na klase sa Kristohanon, if you overcome others, you are strong. But if you overcome yourself, you are stronger. Mas lingkod pa ka. Kaya na may uban nga maayaw kayo mong tambag sa uban, pero sa diyan siya na pinay problema, agoy, otro mapuliay. One time, sa kauban ako sa trabaho, ang among in charge sa kanang DTR, kakaulit din na siya na misig galit. Ulit sa permera. Ano maliit ng ginawa na, ginulan nga na, muna 5 minutes pa, kinanglan na kita sa kong trabahoan. Sige, gisip siya giyaw yung kanadlaw, kaya ka naman nagagalit, labi na ginang na anak. Diba, inyo din ang panon nga, sa'yo pa ka naman ako kung anak, ano niya, nagagagpuan. May isa mo istorya ba nga, kung agay ka na, bakit ang hindi nagpaagi, or maabot kita kung tayo sa kong trabaho, anak siya, sakto magyapon. After nila nagpapipila ka tuig, naminyo, pabitaw na siya. Babae nito, minyo! Anak pabitaw, sabi ni mo, sa'yo ng biruan, nagkakalay. Karoon, magkarilit na gid siya, nga mo din nagkakalay ang mga inahan. Kaya mga mama mo ito yung gayaw-yaw. Pero dito ako nakaingo mga, grabe no. Sa una nga, dalaga pa siya, may kaya siya mo yaw-yaw, nga sige mo galit. Dito, kakatawa na lang gusto niya, kaya murag siya na may number 1 nagkakalay. Tag 30 minutes, sige nun yung late siya ng trabaho. Lingon na siya, sige, 10 o'clock na lang isugo diya sa DTR. Wala ka na siya kaya 9 nung mag-start sa mong trabaho. So muna nga, if you overcome yourself, you are strong. But if you overcome others, you are strong. But if you overcome yourself, you are stronger. Tanawa ganyan 1 Corinthians 10 verse 12. Again mo na, if you think you are standing strong, be careful not to fall. Hindi ba mga isuon? Kung nagbuna-una kang alikoon ka na, pagpantay nga di ka mahumakukan. So looking to ourselves. Tanawa ko si Sasay mong pagalingon, pag-ingon ni Paul nga, therefore, my brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Ayaw itugot nga dunay makatarog sa imong pagkakasuhanon. Diba? Kung ginagmay lang kayo nga problema, dali na kayo kang mabikil, ako'y, kung saan nalang ka, umabot ang time nga ginugdanay na. Ninarpahay ng 666. Ginawa nga ng Pastor Diyos, wala mo 666 ito, Pastor Diyos. Pero dila na ako pinodoon eh. Nung gagmay lang kayo nga problema, wala na kayo lumagos sa panihapon, di na ka musimba, kaya naman, nalupok na kasi kayo asa makapanghulang para na kayo panihapon. Wala nga, gagmay nga problema,
Ang ingon yan, if you think you're standing strong, be careful not to fall. Bantayan mo nga digib ka, maluka pa. Sa panahon ni Manny Pacquiao, sa bitaw kung sikat pagi guys Manny Pacquiao, panahon sa iyang away, mura ba confident kay kita mga Pilipino, kana tikangkang na po ng iyang kontrata. Diba? Nanang ginagasagarag kay tabo. In fact, kung umaway si Pacquiao, sumala based sa record lugar nung muubos ang crime rate basta magban siya. Naman, walay nang hold up sa time. Anang adlawan, ang mga hold upper, ang mga snatcher, wala na nananaw sa pan kanang away ni Pacquiao. So walay na hitabong snatching. Walay na mga pang hold up. Nag-uban ba ang mga pulis o ang mga hold upper o mga snatcher pananaw sa away ni Pacquiao. Bisa ng mga sinihan, ilista nila ilang salida. Kaya pasalida na ang away ni Pacquiao. Pero niabot maging sa time. Nga bisan o may lagi si Manny Pacquiao sa pagpamuksing. Niabot maging ang time. Nga nakatulog yun sa ibabaw sa ring. Gani, before kung hitabo, natagani, di pagawas ng ganing istorya sa Manny Pacquiao nga kung kailangan kong lumaban araw-araw para magkaisa lang ang mga Pilipino, gawin ko. So muna bitaw, ato na tayo di pa Christian si Manny Pacquiao. Or pag nanasiyan ko na ako na rin magapahiuso sa mga panba. Kaya hindi ako mo na nga ang mga kriminal o ang mga pulis mag-uban, magpananaw sa kumaway. Uban sila sinong pa dito, pakpak. Ugma na sila mamulda. Kaya butanaw sa sila sa away ni Pacquiao. So, no? Kada bang, ato nga tayo, mura bang siguro gamay garbo bitaw na wow. Mingon nga moingon na kung ginakailangan lalaban ako araw-araw, gagawin ko yung para magkaisa lang ng mga Pilipino. Pero ato nga tayo, na naluka pa siya. Gani, sa base lugar sa akong nakita lugar sa mga balita, no? Nga, si Marquez, 4 ka bulan na yung preparasyon at kumaway. Samtang si Manny, 2 months lang. Kung ka na yung 2 months, hindi paging focus kaya nga manilula kasi dark. Championship so dati, appeal pa siya. Nag-practice pagin sila kaya kung yung away, naanay naka-schedule na mag-concert. So, ibahin-bahin na samtang si Marquez, kung sigilo ginsaon-saon niya sa estudyuhan niya pag-ayo, kung saan niya nga mapildi sa rin, katulong sa rin inkwentro, pero may siya tikangkang itong ikaupat nila. So muna ako masample bitaw na if you think you're standing firm, be careful that you don't fall. Bantayan gina to. Nga kung magunahuna ka nga likuon ka na, nga tanang klases ng pagsulayin mo na nagian, magmatungid ka nga di ka magpagpan. Kaya ang yawa di wa man natulog ang yawa, gapangita siya o pamaagi kung asa ka niya manukapa sa pangalakan niya. Amen ba? Yeah. So muna dili makita na to sa Luke chapter 18 verse 8. Kani istorya man ni mahitungod sa kanang itong balok nga babae nga nangayo tabang sa kining judge, kani paging dautan pagin nga judge yang gigibulan. Pero mo jump na lang ko diretso sa verse 8 nga giingon diha, I tell you he will see that they get justice quickly. However, when the Son of Man, however, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? Sa diya kung mamubalik ang anak sa tao, makakaplag ba siyang pagtuo? Ang pangutana karon ini, sa pagbalik ni Ginoong Hesus, makaplagan ba kaniya? Naa pa magkaka pagtuo niya? Muna sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, giingong diha, 2 Corinthians chapter 13 verse 5, Ningon na, examine yourselves to see whether you are in the faith. Kinahanglan nga, o si Sao na po itong kagalingon, kung nakapabatas pagtuo, test yourselves. Do you not realize that Jesus Christ is in you? Unless, of course, you fail the test. So, kinahanglan nga ako yung si Sao nga, nakapagihapon ka po sa pagtuo. Kaya pwede ka nga, nagsimba ka, pero, tuloy, wala nila kayo pagtuo sa Ginoo. Looking to ourselves. Ikadua, looking to our service in the Lord. Muna yan ngayon atong hatagag pagtagag, human nakita ni mo ang imong kagalingon nga, yes, marag ka naging kuno, kita na ko nga liko naging kunya sa Ginoo.
Ikaduha ni nga atong lantawon, looking to our service in the Lord. Ang sunod na gisulti niya ni Paul, always give yourselves fully to the work of the Lord. Kinahanglan na kuno kita kanunay mo lambigit diha mo o maapil diha sa bulwaton sa Ginoo. Looking to our service in the Lord. Ato na din nga refers to focusing on how we can use our lives to serve God and others. Inalang nga mag-focus na kung saan na ito nga magkain na itong atong kinabuhi bitaw ato ni siyang ikapangalaga na si Diyos Muhammad Soban. It's a call to action, emphasizing the importance of living out one's faith through active participation in the church and the wider community. So, dili lang pwede nga ganito, simba-simba lang ta. Dapat atong ilang kita. Pag imo ni Paul nga, always give yourselves fully to the work. Kanunay na ito nga ilang bitit ang atong i-appeal ang atong pagalingon diha sa mga buluhaton sa Ginoo. Nya aron pagbuhat na kinahanglan ma-identify nimo ang imong talent, ang imong skills, ang imong ability para mo nay diha ka mga alagad sa Ginoo. No, identifying our gifts and talents, matupad God has given each person unique abilities and strength. Itagaan mo gid kada usa sa ato di ka kay nga ako mo mo talent. No? Murag mo koy kana bitawon kaya akong ika-contribute sa simbahan. Pero ang Ginoo, no? God has given each person unique abilities. Lagi pinasahi. Na naani mo, nga wala po sa ako. Diba? So, part of serving Him involves discovering what those are and how we can use them to build His kingdom. Doon naging parte nga kung ano yan mo ni pangitaon, nga asa ba kung napita Lord mga laga mo? Ang question ng uno is how to serve God, pero ang question is where? Asa bang napita na ko pangalagaran mo? Kay kung dili mo makita, dili mo makaplagan kung sa imong kanang function sa church, magkaluya ka magyud. Tingala ka nga naila ka magkristohanon nga dasig ka panahon na bisa ka bulan. Tingala ka kung sunod-bulan di ka magkita. Pero nilo diya pa to sa front maglingkod, pagdating dasig ka. Sunod na nasumatungan naglingkod. Sunod to nasluyo. Kadugayan, to nagisgawas. Sunod, wala na yun. Sa gawas na lang ginunta. Nga naman, wala nila na-discovery ang ilang sa makakong talent na ika-hatag mo diya sa iharian sa Ginoo. This might involve self-reflection, prayer, and seeking guidance from trusted mentors or spiritual leaders. So, yan mo kita nga, mabinasin nyo din eh. No? Bless kayo mo din eh, kayo yung naging mo yung pastor nga kugig kayo, no? Mentor sa inyo. So, seek guidance, no? From trusted mentors or spiritual leaders. Kinanglan yung pastor, hindi kaya kung ano, sabi kung kaya ang pastor, mo na nakikita kung asa ka na ipastar. Amen? Siya na sa'yo, kinsa may mo recognize sa imong tiil, di ba ang imong ulo? Akin mo yung tiil. Di man maging ng tiil na, o tiil na po. Ang mag-recognize sa part sa imong body, ang head. Amen? So, ang atong mga spiritual leaders, mo na yung mag-recognize imong ability, yan ka din ba? Amen ba? Amen. Natimanin niyo yun, ha? Timanin niyo yun. Success in a wrong assignment is failure. No? Success in a wrong assignment is failure. So, ano, pastor? Kalampusan sa sayop nga bulaton, palpak na. Pananglitan sa usa ka, kung diya sa imong gitrabaho, pananglitan sa kumpanya o sa establishment, may makita nimo diyan ay security guard, na ay janitor, kung mall man na siya, may mga sales clerk, may cashier, may packer, may supervisor, may sa maintenance. Pananglitan, no? Ang uso ta janitor, yung trabaho ting panglimpyo sa kumpanya nga din siya nagtrabaho. Nakita din niya ang electric fan nga wala dito yun. Ya, yuhod ko ni, upang niya yan, ayaw niya. Ayaw niya, yabot yung supervisor, kung ikaw ba makainin din, wala mo nalimpiyuhan din eh. Siya, ay tulog, ay gusto ko siya. Wala ko na nalimpiyuhan, kaya ayaw na po ang electric fan. Tingo na ako, tili mo na mo trabaho, naman na maintenance. Anong ikaw may nagtrabaho, wala. Nasabta rin yun? Success in a wrong assignment is failure.
Dapat buhaton na tuon sa i-assign sa Ginoo sa tuwa. Diha pangalagari ang Ginoo sa dapit diin nga gitawag sa Dios. Dili pwede na karon mag-worship team ka, sunod ahan mo ka. Dito na po ka uban-uban sa iba nga sa evangelism. Ari sa mga dito. Sige ka lang balhin-balhin, sa asa lang mag-web media na lang po. Pumasok yun kapoy man. Sige nag-edit sa mga iwan. Ito na ba rin, sige palingin, sige text na mga pictures sa mga video. Ito yan. Sige ka lang ba, hantod yabot ang panahon na naluya ka sa pangalagad sa Ginoo. Kaya wala ka sa asa ang function sa church. Looking to our service in the Lord. Tatawa daw, yung sa mo pangalagad sa Ginoo. Asa kang napita, gitawag sa Diyos, dito pangalagari sa Ginoo, dito pangalagari sa Ginoo. Kung makita din mo diha nga, bisag kung sa nga buluhaton, basta kay buluhaton sa Ginoo, nakaparticipate ka sa buluhaton sa Diyos. Yan ba? Wala nga, ayaw yung pagkuano, dapat classmate sa una. Nga, basta ka na nabi sa klasa, talagang yung maglakaw siya dito sa klasa, nga iyan kamot ang gamito niya, pero sa babaw. So, kuyawa sa niya, eh. Awat-awat po, eh. Awat po, eh. Awat po, eh. Apil ko po, awat-awat po. Nakatikang nila po. Isa, duha, tulo, tumba na yun. Pero siya, grabe yun. Ikan siguro rin, ay mo nito sa tumoy. Kaya mo na niya ba, kamot rin ang ilakaw. Kasi pag mabalik pa siya, maigi kayo siya mo, sa balansing lugar sa lawas, maigi kayo siya. Kaya mo bigato, sige rin ikawat-awat, malipay na gid kayo, hindi ko makabot 5 ka lakang. Ay, yes, 5 na. Pero di kita kaya, di kita mo maawat, yung grabe gid kayo siya. Pero hindi mo, no? Bisag maayo kayo siya, mulakaw siya ang kamo, ngayang tiro sa ibabaw, di kita kalawtay, karoy, may nga siya, apoy naman. Di na pa yan. Ano man, di ba trabaho sa kamot ang paglakaw? Di ba? Itrabaho sa kamot, sa iyang kamot, ang trabaho sa til. Di kita kalawtay, kung nga kung ang til mo'y mulakaw, bisan pag gikan dinipekos na hilayan, kaya nang maklayo sa til, kaya ang trabaho. Sa punto ng origination, kung mangalagad ka sa Ginoo sa dapit, gawa ka gitawag sa Diyos, hindi ka mulawtay. Can you say amen? Amen. Kung sa i-discover, hindi kaya kung ano, hindi kaya kung ika-contribute. Sa church nga, dito kugikan, doon na may kauban dito nga, ang iyong trabaho mo, sige lang pang-abli ang mga simbahan. O ka ng Bible study. Dito sa kabulong mo ali. Ultimo gani, matindugon yung patestimony, magbunga-bunga. Kaya lagi panahon, mabugsong yung patestimony, magkurog-kurog. Pero ipa-open o mga Bible study. Dagdag kayo siya ma-open. Pagdanong na yun niya, na yun yung Bible study dito. Pero siya, dili ka ba lumuwali? Okay, ang talo. Hangtod garon. Mura gyapon yung trabaho. Wala na lang po dito, pero siya gyapon, mura lang gyapon yung trabaho. Na ako dito nga, kada Domingo yung trabaho, dala lang bulak. Tiguang na. Sa may time, hindi siya makasimba. Iyang ipadala ang bulak. Kaya mo, ito yung commitment kada Domingo, nag-ibulak yung ibutang dito sa simbahan. Yes, talang ganito dito sa public lugar. Mo ito yung talent po. So muna nga, ang Ginoo, nagkinanglan sa mata pusa, bisan kung sa kagamay nga imong gibuhaton, basta kayo nakaparticipate ka sa bulaton sa Ginoo. Muna na, kuha na to, no? Muna yung kuha na. Ikinanglan na sa Ginoo. Amen ba? Yeah. Nagwantin ang Ginoo siya ginharian o mga tao nga mubuhat sa bulaton. Sa di pa mabalik si Jesus. Usa ka milyonaryo nagwantin og driver, minaw ng milyonaryo. So milyonaryo. Milyonaryo katong Katong padulong pa ka milyonaryo. Wanted sa driver, wanted driver. Okay na itulong ko na-apply. Ingon na iya gitawag sa opisina siya. Usara akong baon sa inyo, no? Pero magdepende lang ni sa inyong tubag. Ang akong basihan ang inyong tubag sa akong mangutana sa inyo. Kaya isa na may akong kuhaon sa inyo. So, ang unang aplikante ang iyong mangutana. Unsay imong abilidad sa pag-drive o sakyanan? Ngamoy akong basihan nga ikaw akong kuhaon akong personal driver. Ningon na itong aplikante nga, unang aplikante. Sir, ang akong abilidad sa pagmanihog sakyan mo ni.
Pwede kong mo-drive og sakyanan, sir, nga ang ligid sa sakyanan na nasa kilid sa pangpang. Nga bisan pa sama das mangiman, magliko-liko, masubay ginako na sir, dili mo sa sakyanan na siya, mo kaya kong abilidad sir. Mo na nga dapat lang ako ang kuhahon imong personal na driver. Kay pwede ko mo manihog sa sakyanan nga bisan nagligo-ligo pa nga ang ma-maintain ginako na sir nga ang ligid na sa kilid sa pangpang. Kadua, ikaw, unsa may imong abilidad sa pagmanihog sa sakyanan nga aron mo niya kung basyan nga ikaw kung kuhahon ng personal driver. Ang atong abilidad sa pagmanihog sa sakyanan sir imo ani. Pwede ko mo drive og sakyanan sir nga ang duha ka ligid sa sakyanan ni kawas sa pangpang. Nga ang duha na lang kaligid mo inidapat sa karsada. Kuyawan mo. Diya dili mahulog ang sakyanan na nga duha naman lang kaligid ang na-picture ninyo. Nga ang yan duha kaligid is pikas ni kawas sa pangpang, puro ning pangpang. Ang duha na lang kaligid mo nagsubay sa kasada, ang duha ni kawas na. Sa tili mahulog ang sakyanan sa mo may akong abilidad sir. Kung nga dapat lang ako imong kuhahon ng imong personal driver. Ikatulong kay abilidad na rin. Katong una, musi pwede bisa mo driver pakilid sa pangpang. Yan yung isa, ni kawas na kita duha kaligid. Grabe ni, bisan si Vin Diesel sa Fast and Furious o si Jesus Statham mo kahimuan na ba? Ikaw, unsay mang imong ikaw kay katulong. Unsay imong abilidad sa pagmanihog sa sakyanan? Kay katong kulba ko to. Pwede pakilid sa pangpang, isa kawas na kita duha kaligid. Sir, ang akong abilidad sa pagmanihog sa sakyanan mo ni. Kutob sa akong mahimo sir, palayo ko sa pangpang. Kaya naasa kong every time na mag-drive ko sa sakyanan sir, safety first. Labi na, ikaw ang pasayo, ikaw ang sakay. Gusto na ko sir na makapunta ka na safety sa lugar na din tama to. Imo nang pumili na ikaw ang akong driver. Wala niya di-hire tong nas dili ka delikado kaya to. Ora ko katulog na to. Samot na tong ang drive sa sakyanan na ang iyang manag makawas na. Abi niyo mga igsoon, di ka gamiton sa Ginoo kung karon ay kapag-kilit sa tentasyon. Pag makita sa Ginoo imong kasing-kasing nga nangalatag ko sa Ginoo at the same time kapag-kilit ka sa tentasyon sa kalibutan. Amen. Samot na gyud tong ang bikas tiil nas Ginoo, ang bikas tiil ko na sa bungaw sa kamatayon. Usara ka tindak sa yawa hagbong ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Napatay verse na makasupport anak. O sa inungdan nga si iba nakasala. Nagpakilid man siya sa tentasyon. Pag imo sa Ginoo, pwede mo makakaon sa tanang tanaman sa diri sa garden. Gawas na ng kahoy nga nasa taliwala. Kung tanaw ni Mount Genesis chapter 3, sa tintal siya, di man layo nagpaduol si iba sa tentasyon. In fact, ako'y topic na off limits ang title. Ilan makabalot ang Christian asa dapit arat tataman. Unsay hinungdan nga si Lot nakasulod sa kanang Sodom. Pag kung basahon nimo ang Genesis chapter 13. Pakita nimo diha nga sa diyang naglalis na si Lot o si ang mga katabang ni Lot o ni Abraham. Kaya nadaghan man nagato si Abraham, nagato po si Lot. Daghan kayo pa si Abraham, daghan na po si Lot. Unya daghan na po siya mga sulukon. Abi naglalis naman na yung kay ko. Kisa may nakauna pa pasipsip sa akong mga hayop din eh. Ay, kami, ako man din eh. Ato dalali sila ningon na ni si Abraham, para dili na mayo uban talon. Mas payo siguro nga magbulag na ta. Kay ang ato ng mga tao nag-away. So ningon si Abraham, ikaw kung papilion, kung dili kas wala, dili kas tuo. Kung dili kas tuo, dili kas wala. So sa nagipili ni Lot. Ayan gipili ang plain of Jordan. Ang matod pa sa Bible, well water. Tubigan yun. Sa atin, hindi akong ipili. Pero ang wala na bantayan ni Lot, nga kato di ang plain of Jordan, boundary na sa Sodom. So careful tang naigsoon, kaya di nato inunta na akini. Namanday ta sa kilid, nangalagad ta sa Ginoo, pero naday ta sa kilid sa tentasyon. Wa ta kabantay nga nakasulod na dito sa Sodom. Wala nga sa atong pagpangalagad sa Dios,
Alagari ang Ginoo sa dapit nga diin ka gitawag sa Dios. Amen ba? Alagari ang Ginoo. Sa Romans chapter 12 verse makita nimo no, ako lang nilagbitan nga there are two kinds of gifts. Duhara day pastor, duhara. Naigitawag o governmental gifts o supportive gifts. Kung wala ka sa governmental gifts, kunya sa istilay, dito na ko ni siya explain. Automatically na ka sa supportive gifts. No, kay pipila raman ang naa sa leadership gifts. Sa Romans chapter 12 verses 4 to 8. Roma kapitulo 12. Roma kapitulo 12 versikulo 4 padulong sa 8. Imo dinhi nga just as each of us has one body with many members and these members do not have all the same function. So, iman ang ginato na diha nga dili kay parehas ang atong function no sa lawas ni Kristo. So in Christ, we who are many form one body and each member belongs to all the others. We have different gifts, no? According to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion of his faith. Kung pag-prophesy, matupad daw yan yung waton sa sumala sa pagtuo. If it is serving, lagi ba mga tao nga, ang ilang hilig lang dito sa pag-serve. Kung sumay kung ikatabang niya, pastor. Diba? Natay seminar, ako niluto, pastor. Nga mga tao nga, dali kayo, ako na lang siguro yung tao, dali, pastor. Diba? Ang ilang yun nga, matupad yan if it is serving, let him serve. Mahilig kayo siya o ka itong volunteer sa mga buluhan po sa Ginoo. Ako'y luto. Ako'y hanggot ato. O diba? Nahin mo ni Ana, no? Mato ang ingon sa dini, we have different gifts according to the grace given us. If a man's gifts is prophesying, let him use it in proportion of his faith. If it is serving, so many mga supportive gifts, no? Let him serve. If it is teaching, o muni, leadership gift. Governmental gift, if it is teaching, let him teach. Wala man ingon nga if it is teaching, let him live the worship. Wala man ingon na. Diba? If it is teaching, let him teach. Magtulong siya kung diyan siya gitawag. If it is encouraging, let him encourage. Kinanglan nga kung magdasin na ito pala, bulong ito, hindi ka mo na magdasin. Supportive gift na siya. Mahilig ka pamisita. So, yun din nga, let them encourage if it is contributing to the needs of others. So, naman ba nga, may kaya kang contribute ito? O, generous din siya. O, sige, muhatag ko sa ako, no? Sige, pastor. Sa anniversary, sa 5th anniversary, muhatag ko daw kalisyon. Ano ba? Let him give generously. If it is leadership, o, so many governmental gift, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. So diyan na ito, makita na kung asa kang dapita, tawag sa Diyos. So looking to our service in the Lord. Ikatulo, kapit na pumuhan. Looking to the future. Muna ikatulo, 1 Corinthians 15, balik na sa 1 Corinthians 15:58, yung sabi na, for you know that your labor in the Lord is not in vain. Looking to the future. Kung noon sa imong ginahimo karon mga igsoon, unsa igsoon sa Ginoo ang imong mga pagbudlay, mga paghako, di kinakawang. Looking to the future, kung maghuna-huna ka karon nga, unsa magkani? Dapat na kani resulta ni mong gihimo. Di ba? Looking to the future. Para ko na nang magbugas ka. Magsigiro ka gunahuna nga, so buturong magkatapong gihimo. Ang mga parwe pag umagtanong, relax na sila. Di ba? Relax na sila. Kung papa niya, agi man nagpanagat, magkita na ko sa kung papa, no? So, nasa Bukidnon pa sa Quezon, bumami dito. Pagbalhin na mo salay, nagat na mo na kung papa. Kita na ko sa kung papa, kaya matutindahan. O tangar kong bugas dali. Bayran ako umak. Grabe pagturo. Sige kayo, nagkabalo, magkakuha pa ka. Grabe kayo, mangutang. No. Looking to the future. Nga, buong pasabot nga, kung silang himo doon nag-resulta. Kung tungod kay naghuna-huna sila nga doon na yung outcome ang ilahang mga himo, munang mangutang daan. Mangutang daan. Yung gining Pinoy. So, kung kayo insect kay
Bago no ang mga di-differentiate daw ko no ang Chinese, Muslim o Filipino. Ingon na ang kuan, ang Chinese daw ko no, ingon na nila. Kaunon nila karon ang ilang gitrabahoan kahapon. Mo nang mga Chinese. Kung sa ilang gitrabahoan kahapon, mo ilang kaunon karon. Ang mga Muslim, kaunon nila karon kung sa ilang kita nila karon. Kuya no? Pero ang mga Pilipino daw, kaunon nila karon ang ilang kita o umat. Tangon man daan. O, diba? Bayaran na yun. Kuya no, lahit hindi na yun. Kaya muna ikon sa insig nga, Pilipino, dako mata pero gamay kita. Kami insig gamay mata pero dako kita. Pero kita mga lagad sa Ginoo atong nakita sa man. Future. Looking to the future. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi na siya makawang ng isoon. No? Looking to the future involves maintaining a positive outlook and believing in the possibility of a better tomorrow. This involves fostering hope, cultivating optimism, and maintaining a sense of purpose. So yun na digid ka mawalan ng paglaong. Digid ka magpagin ka positibo, digid ka nga doon na gawin mahitabo ani mga iso sa unahan, di ba? Kabisag, ang sa kagamay, tingali, kani-kani akong mahimo ka, napakani-reward. Okay, tagaan ka mag-sample sa gisulti ni Jesus Christ. Kada bitong pinakagamay, ano pinakagamay nga nahimo sa usa ka tawo nga gisulti ni Jesus. Matthew chapter 10. Matthew chapter 10 na ay gisulti ni Jesus dinhi nga sample bitaw nga gamay kayo nahimo pero dunay reward. Okay. Verse 40 tapos sugod. He who receives you receives me, and he who receives me receives the one who sent me. Anyone who receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. And anyone who receives a righteous man because he is a righteous man will receive a righteous man's reward. Verse 42. Ngunit pinakagamay ni kayo. And if anyone gives even a cup of cold water to the one of these little ones, because he is my disciple, I tell you the truth, he will certainly not lose his reward. Diyan mo na, no? Bisan pinsa dahil mo nga na makahatag daw kung sa kabasong buong ng tubig sa iyang mga laga. Diligid siya kawanan mong panos. Diyan mo na, muna siya pinakaminos. Una-una daw kapag ayaw, kasi makaingon ka na, mura na akong nahimo sa Ginoo. Mura labaw pas sa kabasong buong ng tubig. Kung dunay reward, ang tao nga nakatuno lang o sa kabasong tubig, sa usas mga disciple niya, sa usas sa mga sumusunod kang Kristo, dili galing mawadaan, ikaw magkakong doon na kayo nahimo. Di ba? Ngayon ka, kini ka nga kung panglipyo din sa simbahan, magkani, inanyar ko niya, hanggang mo, tinugan niya akong trabaho. Pero ayaw kami nusin may iksoon. Sa imong huna-huna, gamay na siya. Tanaw nga sa imong ni Diyos, isa rin kay kabuhang basong tubig, dili magaling mawadaan ng reward. Amen. Muna nga malipayon ka nga mubuhat sa bulaton sa Ginoo kung nasayod ka, maglantaw ka sa unahan nasayod ka Lord, dunay akong reward nga madawat ani. Muna nga bisag ikaw ra musa nagtrabaho dili na ka maglantaw makinsay tabang nimo. Ang imong hunahuna nga Lord, kini imong gihimo karon Ginoo. Naa gyud ko'y balos madawat nimo. Looking to the future. Nagtanan natong gihimo kaya sa Ginoo, di na siya makawang. Based sa akong experience no, sa akong pagmangalagad sa Ginoo, pagwali na lang dito sa wali, hindi rin tawag sa Ginoo. Sa pagsugod na ko tuon og wali, duha ka tawo ang gipraktisan og wali. Practice! Huwag sila kabalo, ako sila gipraktisan. Akong gigagaw, akong nung silingan ako. Ako'y kay kantawan pa lagi na yan na. Nakakanta ko hindi, di ba yung study na kung ano yun. Kami lang tulong. Duwara silang kulihan. Pagbutang na ko sa gitar, kuhaon ko rin ko sa isa. Itong gitar yung ibutang din siya kayo. Dahil siyang paa. Kamulong kong ngali, yan kong puting-puting mo. Ako ko rin mo pa idukaran. Hindi sila karuo. Ang isa samukan, pag yung kayo. Pagsige ko ngali, siya ko siya puting-puting. Yung galit na kanta. Welcome to the hotel, California. So, ganito, di ba ang puno. Kaya di Diyo, isintunawan ko siya.
Awalin lagi ako po. Nawan, ibuti mo lang siya. We are the world. We are the state. Abi din mo. Katong sa nakita sa Diyos ang kasing-kasing na murag praktisan na nato sila pero nakita sa Diyos na Ginoo. Tatuhin mo sa mukha kayo ng pastor. Para karon sa Manila. Una nga, abi nagay ko nga ako mismo nagay ko nga abi na ko. Kuan lang to siya. Kana bitang nagay ko ba nga dati no. Di ko magdahong nakatuhin mo sa mukha mo ilang pastor. Katong seryoso kayo, i-abroad man siya. Ako ito ako sa Jeddah, dito mo siya ni Paino, yung mechanic mo pang igagaw. Agoy, dito may nang nagtatakot ng sugal, dito ko balog sugal yun eh. Nabackslide. Ang total mo, di ka balik sa Ginoo. Niyagi pagkapriso, kay niyagi pila-kilo drugs. Pero tatuhin mo sa mukhang kayo, ang total na nalagad sa Ginoo na araw sa Manila. Nasya sa Fairview. Isang sitim sa loob. Sige na, no, dahil doon ay mga buta na abi na ito kabang kuwan, karang itong walay ulos ng pinunggimo at tubangan sa Diyos. Doon ay anak sa akong Bible study kani adto nga lapat yung kayo. Ako mismo kalamaran ko. Anak niya na babae na magulangan niya. Gipalaya siyang inahan. Abi mo sa tungod sa kalaban sa mga babae, nakaanak siya kung patlay-lay ang papa. Inanak siya kalaban. I-imagine na kung sa gibati mo sa inahan. Inanak imong anak, nakaanak ko paglahi-lahi papa. Inanak kalabat ng mga baye. Kunya gasubulo ni Pastor. Bisitahin ang Pastor. Muli inahan, ipalaya sa inahan, pero nakaibalo inahan kasan at tuyo. Nakasya diya yung boarding house. Kaya naman kay boarding house, mabuti lang balay. Ay yung mga boarders, iyan ipapangita sa mga boarders ang gatong ibuyan sa mga. Natultulan. Pagkatultuloy, ako na pwede na ikaw bisa kahit si Malinaw ito ni mga pastor. So, istoryahan ako siya na medyo kahit yun. Kung babae, para bagay dapat babae mo ka na ito. Gusto mo kung sinabi. Marami sa open ng istorya. Siguro tambag niya sa advice na advice. Abi ni mo, ako dito ako ako wala ko kay sige ko magsubo sa iyang inahan nga paluakon ako may cellphone ako nga time so ako kung ginamos sa ibuyan wala lang to hantod nga nakita na ko nagkauli na rin sila ay ang pirahan yung mama so motor na pwede tubag sila sa Ginoo nga magkauli ang relasyon hospital yung mama so siya nagbantay sa mama nagkauli lang relasyon ni noon na tuwing yung nalalahin sa di ka magtubag sa mga para mauli lang relasyon. Atong 2008, dilarga si Manila sa Amerika. Dito na. Kaya nagka-banaman o ka ng tama. Abi ni mo, nakurat talang ko nga na nag-friend request na ako. Yan, kaya lahit magulog ngalan, o lahit yung apelido sa panihan. Antod nga iyan kong gitsat ko niya. Pastor, kalimot na ka na ko. Pastor na bato. Alay, ikaw man, itanaw rin ako yung profile. Alay, ikaw man, hindi na sister yan. Kasi yung sulti anak, dili ko kalimot pastor sa imuhang pagbisita. Iyan ay gisulti nga karon dito, pastora na sa siya. Dito sa luwag, USA. Muna nga, kato, ako abin mo, ako mismo kakadiscourage gani ko kanto siya kay lapan di kay nga bayan. Imong tambagan ng musod kay yun ba? Dahil yun, saan di kay pastor. Kala umama, muna, ano ginang umama na. Advice lagi diyan ko mana sige ko. Pero di ay kadtong mga butanga nakita sa Ginoo. Nga kadto mismo ka give up na sa pagpalo ako tong bayana pero di ay doon na rin gabi resulta. Kaya mo ba? Then one day magmakuha na din mga nangalagan sa ako. Kalipay ko sa mga post. Wow. Ang yan murag ang yan pagpangalaga kung uto na ako. Huwag yan. Kada bang layo man kasi kaabtan ba? Grabe, padumon kayo nga bahay. Pero karon na dito gigamit mo. Siya pa'y number 1 na supporter sa iyang manggod karon na pastor dito sa Cagayan. Mo'y support. Wow. Yung kanang iyang manggod, mo po nang iyang mga pastor karon, mo po nang bagbataa, nga kung danos at magsugod o Bible study, magpaniya. Bataan ni nga ganiya dula-dula naman to. Magsugod na kang kugwali, magsigigilap.
Gakaulit ako niyang mama, pero din mo, taliwala nga, gipursige gyapon to nato, taliwala nga nato, alingasa kayo, ihimong pastor. Sabi mo, ang iyang magulang, mo ay nagdiruan ng supporter siya, na nagkabuong na to iyang magulang. Mo na akong matali nga, looking to the future. Kung naguna-una ka na murag, walay resulta, walay nada, hindi mo karoon, ako ba na siya, doon na sa iyo ang balos. Looking to the future. Amen. Amen. Ayaw gid ka, ayaw gid kaluya. Kay kung muundan ka, nawa na yun. Diba? Magdagom lang, di na ka mo simba. Wow! Diba? So, nini nga kapunon mga exo. Panagpanako lang yung tapos nini. Unsa makaan, paano na itong ila? Unsa makaan makapaluya kasi mo pagpangalaga na sa ilo. Lord, kurang weak, di ko aning area, Lord. Weak, di ko niya aning area. Kabantay mo, sa 12 disciples ni Jesus Christ, kinsa gihimong treasurer? Si Judas. Kung matod pa sa Bible, nga naanad na si Judas sa pagpangupit, sa pagpangupit ni si Judas, kwarta. In fact, gibaligyan ni si Jesus, tungkol lang sa kwarta. Gibalilo na si Jesus tungkol lang sa kwarta. Pero anong gihimo man siyang treasurer ni Jesus? Kaya kung man gusto ni Jesus na ma-overcome niya ang iyong weakness. Amen. So doon ay mga dili mo ganahan, ganun pirli iba ko, kasi kung hindi ko ani Lord, kaya gusto sa Ginoo ma-overcome mo na. So pamalambong nila pa kayo nga, Lord, hindi ko ganahan ng tawhanan, magising-ising, mag-isip ko katubangan nito, nga naman, magsige na sa glory mo, hantod na maka-learn ka pag-hug niya. Amen. Niya na po ning mga nawag pangguran. Maglag, ikuan niya. Niya labi ng boros, uy, di lang itong liwat niya. Uy, ano ba? Wala nga mga isor, kung sa bayo makapalumiya sa mga pagpulis dito. Una-una ako doon sa, kung sa bayo kong maka-contribute, alam sa bulang, asa na kong dapitan ni Lord, gitawa. Kung nag-una-una ka nga, gamay kayo mong nahimo. So, papali. Timani ang gisulti ni Jesus na bisan ganito makahatag lang ko sa kabasong tubig. Dili magaling mawanan ng balos. Ano na daw? Kasi ito nga murag word. Murag litro ang akong mahimo. Labaw pa sa mo. Then, muna nga, looking to the future. Looking to ourselves, looking to our service in the Lord, and looking to the future. Amen. 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 Pastor Cruz. Praise God. Amen. Nabatay nakuha karon. Wow. So, itong tulog na lookings. Number 1, looking to ourselves. Number 2, looking to serve the Lord. And number 3, look to the future. Wow. So, ayaw kasayang, no? Kung mga coaches na to diya, lagi pang kapoy na. Kapoy yan, sing paluapan niyo, di man dyan, patakabalo. Gapababy rin na karon. Pero mahimog yan po na nagamiton ni Lord sa Amen? So, di na ta maglangay, no? I'm so blessed. Thank you, Pastor Ron. So, anya alas 7, tanang SLI, see you, dire. So, si Pastor Ronnie ang inyong teacher for that time. So, ang SLI 3, ang inyong tulog ka representatives. And ang SLI 1 o SLI 2 na ay representative yapon, yung maoy mo hatag sa verse ninyo. Part mo na siya. No, part na siya. So, sa tibuok ninyo nga batch, isa-isa lang ang 2 o ang 1. Pero ang 3, kada grupo na agad siya representative. Alright? Na-bless ba ta sa mensahe ni Lord? Okay, kung manatamiday sa iya, misimba pinaagi sa atong mga pag-awit, panahon na po nga, musimba ta kaniya, pinaagi sa atong mga halad.
So atong andamon ang ato ang mga tithes, ang atong mga offering, no, para nga atong mahatag nga kay Lord, ang para gyud kay Lord. Amen. You can start giving now. So magulat pa magulat nga nanin mo kanta ba? Ayan, ita mo hatag. Ayan na magulat. Hatag na ta. Amen. Hallelujah. Akong yung tanan sa pagtindog sa ato ni ihalad nga na sa Dios. Father, we thank you sa imong mga kaanakan nga nagdadala sa ilahang mga ikapulo o ilang mga halad diha kanimo. Lord, sa imong giingon sa imong pulong nga kung kami magdadala sa tibuok nga ikapulo o halad diha kanimo, nga Lord, imong pag-aablihan mga bintana ganahan sa langit para nga magabukbuk ka namo og mga panalangin nga wa na kami kabutangan paniini. Lord, amo kaning i-claim karon Ginoong Dios among mga kinabuhi. O Lord, among giampo nga kani nga mga halad o ikapulo Ginoo mahimong humot nga insenso atubangan nimo. Kay ikaw mahimuot sa mga kasing-kasing na nagahatag Ginoong Dios. Panalangini ang mga nagahatag bisan pa sa wala pay ikahatag, panalangini pud sila para sunod Ginoo na sila madala diha kanimo. Lord, salamat, nagay kami sa kaalam kung saan paggamit kaning panalapi para sa pagpakaila pa sa imong buluhaton diri sa Manolo. Continue to bless this church, Lord God, para nga mahimo kaning blessing ngadto sa mga katawhan. Lord, bless the people nga nagahatag. Multiply this sa ilang mga kinabuhi. 30 sa 60 sa hagatos kapilo ang imong ibalik nga kanila. O bisan pagapuso nimo Ginoong Dios ang mga manunungkop sa panalangin sa ilang mga kinabuhi para nga ang ilang panalangin ilag yung ma-enjoy o dili ni makawat gikan kanila. Salamat kay Ginoong Dios na ikaw ang nagapanalangin ka namo in Jesus name. Amen. So karon before ta magpadayon no atong silyuhan na namatay na dawat na mensahe gikan sa Dios o naapod tay mga atong ma-apply karon ang atong nadunggan ato kaning pagasilyo